Okay, magandang araw sa inyo mga brothers. Ito, meron naman tayong tayo rito na taga Cainta Rizal. Ang problema nitong motor na to, ang sabi ng may-ari ay laging namamatay pagka ginagamit na nila. Pag pinaandar mo naman, ang hirap andarin. Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng tip pagka ganito ang motor nyo. Ito po, Cafe Racer 152 Keyway. Yan. Bali, bibigyan ko ng tip, baka mangyari sa inyong motor ito mga brothers. Kung mapapasin nyo po, yung kanyang carburetor ay nakadikit na po sa ating makina. Ayan. Ngayon, sana po mga brothers, pagka ganito ang inyong carburetor, huwag kayo papayag na ang pagitan nitong carburetor at saka itong kanyang insulator ay walang fibra sa gitna. Ayan. Kasi po, pagka walang fibra yan, ang mangyayari po mga brothers, yung ating init ng ating makina tatawid po sa carburetor. Kaya ang mangyari, yung kanyang gasolina magsosobrang init siya. Kaya pagka ginagamit ng may-ari itong motor na to, ang nagiging issue, napakainit ng makina at laging namamatay. Ayan ang problema mga brothers. Ayan, ngayon babaklasin natin to. Papakita ko sa inyo yung mga gagawin natin para po sa kaalaman po ninyo kung sakaling ganito po ang issue ng inyong motor. Okay, ito may-ari mga brothers. Ayan. Babaklasin natin ito mga brothers. Okay mga brothers, babaklasin natin itong carburetor. Bali, checkin natin yung kanyang mga jettings, yung kanyang pilot screw, yung kanyang slow jet. Lilinisin natin yung loob. Ganito ka ba bukas? Opo, dito. Taga saan po kayo? Ingat po. Yan, binaklas na natin yung kanyang float chamber. Yan. Tinanggal natin yung floater. Tapos tatanggalin natin yung kanyang pilot screw mga brothers. Yan, lilinisin natin itong loob, bubugahan natin ng hangin. Ngayon sa loob niya, meron siyang spring. Yan. Tatanggalin niyo yung spring, checkin nyo. Meron din siyang washer at saka o-ring. Ngayon, gagamit lang kayo ng kalawit para masungkit nyo po yung inyong o-ring at saka yung kanyang washer sa loob. Yan. Yan mga brothers, checkin nyo yan. Tapos yung kanyang diaphragm mga brothers, baklasin natin to kasi kailangan po ito mga brothers na check nyo rin. Kasi pag may problema po itong diaphragm ay magluloko po yung andar ng inyong motor. At huwag po kayo matakot pagka binaklas nyo po ito. Ngayon dahan-dahan lang dahil may spring po yan, baka po tumalsik. Tapos yung diaphragm, checkin nyo po yan mga brothers. Kasi po dalawa nagiging sira niyan. Isang nagiging sobrang tigas at saka yung isa po na nabubutas. Kaya double check nyo yan kung may butas o kaya sobrang tigas. Yan. Tapos bubugahan nyo po ng hangin yung carburetor. Yan. Ngayon nalinis na natin, ibalik na natin mga brothers. Lagyan natin yung o-ring sa hangin. Tapos yung kanyang diaphragm, yung spring. Yan. Tapos yung takip, sarado nyo mabuti mga brothers. Meron siyang dalawang bolt mga brothers. Higpitan nyo lang yung pagkaka-tornilyo niya. Dapat po ito walang singaw kasi napakahalaga po nito mga brothers, itong diaphragm na to. Huwag po kayo matatakot na baklasin to mga brothers. Talaga pong binabaklas po ito at chinecheck. Dahil isa po sa nagbibigay ng magandang andar sa ating carburetor o sa ating makina. Ngayon, kailangan natin itong fibra mga brothers. Iyan po kasi yung pumipigil sa init ng makina para wag makatawid sa carburetor. Ayan. Ngayon, kakabit natin yung yung floater. Ayan. Tapos, checkin nyo po yung kanyang float height. Kailangan po wag nakasubsob, wag pong nakatingala. Ayan. Takpan na natin mga brothers. Meron siyang tatlong tornilyo na tingnan nyo rin yung kanyang o-ring mga brothers. Baka po hindi lapat. Kailangan lapat yan para walang singaw.
Tapos yung kanyang pilot screw mga brothers. Kasi kanina nung binaklas natin, ano po siya mga brothers, halos nakasara na, kalahati lang po ang kanyang pagkaka-turns out. Kaya ang gagawin natin mga brothers, ilalagay natin sa ayos. Ayan. Meron siyang spring, meron siyang washer, meron siyang o-ring. Tapos ilagay na natin mga brothers. Ngayon ang ginawa ko po rito ay 2.5 turns out mga brothers. Ngayon saka na lang po tayo mag-a-adjust ng turns out pagka nakasalpak na. Kasi po mangyayari po kasi niyan pagka nakasalpak na at pinaandar po ninyo yung kanyang idle screw, mag-a-adjust po kayo o yung sa minor, yung RPM. Huwag po natin kalilimutan na maglagay po nitong fibra kasi po napakahalaga po nito sa mga ganitong karburador. Kasi po yung init ng makina tatawid po sa karburador pagka wala pong fibra. Kaya po ang karburador magloloko po siya sa andar. Yung gasolina mag-iinit po siya, sobrang init. Halos nakakapaso po yung karburador nyo. Gaya po na nangyari sa motor na to, mahirap pa andarin, nagwa-wild at namamatay. Ayan. Ganyan lang po mga brothers. Dati may panda rin. Nahirap pa startin. Oo. Pagka... Sige, pandarin mo. Sige, pandarin mo ba? Ano mo lang, dyan lang. Kumunig ka. Ayan, wakalik lang. Tawid mo na yan, air cleaner tal. Tsaka yung tahat. Okay mga brothers, bali nadali na natin itong carburetor. Niligyan po natin ng mga brothers to. Niligyan po natin ng fibra sa gitna. Para po yung init itong ating makina wag po tatawid sa carburetor. Kasi po itong kanyang insulator ay alloy na po ito, pinalitan na nila. O kung hindi man ito yung pinalitan, ito yung original niya, kaya dapat mayroong fibra to. Kaya nagiging problema itong motor na to mga brothers, pagka ginagamit na nila, namamatay ang andar at napakainit po nung karburador, halos nakakapasok. Kasi nga po wala rin itong insulator. Ayan. Lalagyan nyo po ng insulator ito mga brothers. Matagal na ba siya ito? Matagal na siya. Ayan. Pandarin natin mga brothers. Ayan, one click lang oh. Go test mo boss. Go test mo. One click na yan. Hindi ka na, boss, hindi ka na problema dyan pag pinandar mo sa umaga. Okay. Bumalikat yung bako kakasipa. Okay. Kainta ka ba? Kainta? One click ah. Sige, sige. Sige.